Sigurado akong narinig nyo na ang tungkol sa mga Islamista. Alamin kung bakit hindi mo pwedeng i-groom ang mga babaeng British sa UK. Mukhang hindi lang ito sa UK nangyayari. Sa UK, may ilang pagtataya na umaabot sa 200,000 ang bilang mga batang babae sa buong bansa. Sa UK, i-groom ang mga batang babae, pinainom ng alak at dinruga, at pagkatapos ay inabuso ng mga lalaki, karamihan ay mga British-Pakistani na lalaki. Bukod dito, kalahati ng British-Pakistani ay mula sa maliit na rehiyong Mirpur, kaya tinatawag silang Mirpuri Pakistani. Kalahati ng British-Pakistani ay mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, at kalahati ay mula sa Mirpur, isang maliit na bayan. Noong dekada 50, nagpasya ang gobyerno ng Pakistan na magtayo ng dam pero walang mapuntahan. Sinabi ng UK, kailangan namin ng tao, dito kayo. Ganito sila nagpasalamat. Alam mo na ang sumunod. Pinag-uusapan ko ito kasi alam ng lahat, pero hindi pa tapos. Akala ng iba tapos na, pero matagal na itong nangyayari at hindi pa rin tapos. Nangyayari pa rin ito hanggang ngayon. Sa katunayan, lumalala pa ito dahil maraming mga Muslim, gaya ng alam ninyo, ang pumapasok sa UK, parehong legal at illegal. Sinabi natin na ibang tingin ng mga Muslim sa mga hindi Muslim na babae. Sa Britanya, maaaring ang mga British-Pakistani dahil sila ang bumubuo ng malaking bahagi ng populasyong Muslim. Sa Pransya naman, ayon sa lumalabas, ay ang mga Algerian. Sa Turkey, lumalabas na Syrian, Afghan at ilang Turk sila. Lahat ng Muslim laban sa mga hindi Muslim na babae. Kaya may ilang akong video. Nakapanood na ako ng daan-daang ganitong video. Dati, ipinapalabas ko pa ang ilan. Pero napagod ako at napaisip kung ano bang nangyayari. Walang nag-uusap tungkol dito. Kung sina Keir Starmer at Piers Morgan ay nagtatanong, bakit nga ba nagiging far-right ang lahat? Bakit biglang sinusundan si Tommy Robinson? Dahil milyon-milyong tao ang nanonood ng mga videong ito at sigurado akong daan-daang libong Briton din. Kaya ang napakaraming tao sa bawat bansang kanluranin ay lumilipat sa kanan dahil nakikita nila ito sa totoong oras. Marami ng ganitong video sa timeline at ulitin ko, totoo ang mga ito. Kaya ipapatugtog ko ang ilan para mapanood at makita ninyo ang taong ito. Si Muhammad Usama ay mula Pakistan, hindi siya Pakistaning taga Mirpur. Kaya hindi mo pwedeng ibintang yan sa mga Mirpuri lang. Isa lang siyang karaniwang Muslim. Naaresto siya sa tangkang panggagahasa sa 14 na taong gulang na Britanikang babae sa Manchester. May dala pa siyang kutsilyo para takutin siya. Pero sinasabi pa rin ng mga Muslim ang totoong biktima. Hindi niya ginawa. Sabi niya kakagatin at gagahasain daw siya sa shower. Para kang dumi sa Christmas jumper ko. Palagi siyang nangihingi ng hubad na litrato. Osama, 22 Manchester. Usama. Hindi pwede, pasensya na. Sabi ko, hindi mo siya kapatid. Pasensya na talaga, pakiusap. Akala ko pwede kong samantalahin ng isang batang bata. Wala naman sa amin ang kapatid mo, lalaki man o babae. Magiging sikat ka nito. Huwag tumigil. Paparating ang pulis. Tinawagan na ang pulis at paparating na sila. Ano ang sasabihin ko kay nanay? Tinanong kung ligtas ba ito. Akala ni nanay, gusto ko lang ng kambing. Kung saan sila magkikita na yung gabi. At pagkatapos ay nanatili siya ng isang gabi o 2 gabi. Sinabi niya sa'yo na 14 siya. Tapos sinabi niya, sana hindi ka masyadong bata. Sinabihan mong cute siya at hiling mo agad magkita. Paulit-ulit sa loob ng 2 buwan. Sabi niya, nag-aalala siyang may makakita at magsumbong sa nanay niya. At parang may boyfriend siya. Gusto mo raw siyang yakapin at halikan. Tapos? Sinabi mong gusto mo siyang yakapin. Gusto mong magkasama kayo sa isang kama. Sinabi niyang gusto mong gawin ang lahat kasama niya. Pero mali ang napadalan mo ng listahan ng kanta. Nilalaro mo ang listahan na laro, di ba? Isa doon ay pagiging magkaibigan, di ko nababasahin lahat dahil marami. Isa pa, friends with benefits. Magkantutan sa shower, magpadala ng hubad na larawan, sumuso at mag-oral sex sa babae. Sige, hindi ko alam kung gaano karami dyan ang pwede nating ipatugtog dahil sobrang istrikto ng YouTube pagdating dito. Gawin mo na, ginawa mo na rin yan dito dati, di ba? Pumunta ka rito mayong gabi, tumulong ka at nagpatugtog ng kanta. Tama na ang pag-groom sa mga bata natin. Pakinggan mo ang sinasabi ko. Kumalma ka. Hindi ako tatawa at makinig ka. Uy, tingnan mo yan. Tama ba? Pumunta ka rito para gasain ang isang bata ngayong gabi. Oo. Hindi. Hayaan mo ako. Hindi. Hayaan mo ako. Hindi. Bakit hindi? Hindi mo man lang ako pinakikinggan. Dahil nagiging bakla ka. Nasasaktan mo ako!
Hindi ba dagdag trabaho yan? Umalis ka na. Hindi. Pwede kang manggahasa ng ibang bata. Hindi ako, naalala ko. Tama na, itigil mo na. Huwag kang gumalaw. Gusto ko to, wala akong pakialam. Oh, maganig ka. Naka-on ang camera kitang lahat. Tigilan mo na ang kalokohan mo. Oh, alam mo yun? Sige, sapat na nakita mo sa taong to. Kita mo, nagsisisi at nahihiya siya. Pero yung iba, mas lalo pang pinaninindigan at ang taas ng tingin sa sarili. Tingnan mo tong taong to. Galing Bahrain ang taong ito. Tinangkang gahasain niya ang 14 anyos na British na babae, pero nahuli siya ng pulisya ng Britanya bago magawa ang krimen. Sabi ni Mohammed, "Isa akong Muslim. May sarili kaming patakaran. Kausapin niyo ang embahada ko." Isa siyang Arabo. Alam mo, mayabang ang ilang Arabo. Hindi lahat, pero may ganun talaga. Tingnan mo ang pagiging entitled nila. Sinasabi pa, "Isa akong Muslim." Walang limitasyon. Gaya ng sabi ko sa'yo. Tingnan mo, ito ang pakinabang nila. Tapos ang mga tao sasabihin, bakit dinadamay ang Islam? Sinasama nila sa lahat. Ito ang biyaya ng Islam. Tingnan mo. Ito ay Sahih al-Bukhari, 3-3. Nakakuha ang mga Muslim ng babaeng bihag na may asawa sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Iyan ang mahalagang punto. Kaya sinalakay ng mga lalaking Muslim ang kanilang tribo. Dinapos ang mga asawa ng mga babaeng iyon at ngayon nakuha nila ang mga babae bilang samsam sa digmaan, bilang mga alipin sa pakikipagtalik. Noong una, nag-atubili ang mga Muslim na pilitin silang makipagtalik. Pagkatapos, si Muhammad, o sa totoo lang, si Allah, ayon sa talata sa Quran, Kabanata 4, talata 24, ay nagsabi na hindi mo maaring angkinin ang isang may asawang babae, maliban na lang kung siya ay naging alipin na pag-aari ng iyong kanang kamay. Ito ang dahilan sa isipan ng mga lalaking ito. Ngayon, panurin natin siya at maiintindihan mo kung bakit siya ganoon mag-iisip. Ilan lang sa mga taong ito ang papapasukin mo, kahit sa Amerika, Australia o Britanya pa sila? Daan-daan talaga ang ganitong mga video. Kung gusto mo makapanood pa ng mas marami pang ganitong mga video, pumunta ka at i-follow ang mga account na ito. Hindi ito. Mayroong Shania, ito. I-follow mo ang account na ito. Mga 12 video ang ina-upload ng account na ito linggo-linggo. Panuorin natin ang video na ito ngayon. Muslim siya at sinusunod ang patakaran na pwedeng gawing alipin ang hindi Muslim na babae. Muslim ako, sinusunod ko ang aking relihiyon. Wala akong pakialam kung ano ka. Ito ba ang aking pakinggan mo? Hindi, kailanman, pero pakinggan mo. Kalokohan! Kalokohan! Bueno, politika, ang aking relihiyon. Ang aking relihiyon. Ano? Ano ibig sabihin ng ano? Tingnan mo, entitlement. Akala ng iba pwede silang pumunta sa lupa ng mga hindi Muslim at sundin Islamic gawain. Pinapayagan pa natin sila, pero hindi dapat. Pasensya na. Gusto mong harangan ng kalsada? Maglaro ka sa ibang lugar. Pumunta ka sa bansang Muslim. Gusto mo ba ng pag-aasawa ng bata? Pagpapakasal sa maliliit na bata? Pagputol sa ari ng babae? Mga pamamaslang dahil sa karangalan o 4 na asawa? Gusto mo ng maraming anak? Gusto mo ng pansamantalang kasal gaya ng muta o mismisya? Gawin mo yan sa sarili mong bansa. Gusto mong bihisan ng mga supot ng basura ang mga babae ninyo? Gawin mo yan sa Afghanistan. Kung wala tayong tapang, patuloy na ipaparamdam sa atin ng mga entitled na kriminal ang presensya nila at patuloy nila tayong payayamanin. Nandito ka ba talaga sa bansang ito? Mukhang hindi ka naman dito nakatira ng permanente. Wala ka ding visa. Oo. Babalik ka rin naman at lahat, hindi mo nga sinasagot ang mga anak natin. Ano ibig mo sabihin? Layuan mo ang mga anak namin. Yan ang ibig ko sabihin. Nadaling ko to sa embahada ko. Namin si Isa siyang, putang ina. Magkita tayo mamaya. So, sinasaktan mo ko? Oo. Akala ng tanga na to na hindi siya pwedeng saktan. Akala ng tanga na to na hindi siya pwedeng pigilan. Anong gago? Alam ko na ganyan ako pupunta sa presinto. Pupunta talaga ako sa embahada. Oh, Sinasabi ko, tatawagan ko ang embahada para siguraduhin na hindi mo gagawin. Subukan mo pang isang beses. hindi ako nakikinig. Tinutulak mo ako. Isa pa. Tinutulak ka? Kita mo? Mamaya. Hindi, ikaw ang... Hindi. Siya ang natutulak. Kita mo? Oo. Pwede na ba ako umalis? Nang tumating ang mga pulis. Hindi. Nang dumating ang mga pulis. Pwede bang tawagin ako sa pangalan ko? Pakiusap? Andito na ba ang mga pulis? Pwede mo bang tawagan ng mga pulis? Pakiusap. Hindi. Hindi ako natutulak. Kita mo, hindi ako. Sige, hawakan mo na lang dyan. Panoorin mo. Hoy, kukunin ko. Ng video mo. Sigurado ako makikita mo. At kukunin ko talaga ang telepono mo. Akala niya embassy nila ay parang US Embassy. Sasabihin, paano mo nagawang hawakan ng mamamayan namin? Bro, embahada ng Bahrain lang yan. Walang may pakialam.
Sasabihin ko sa'yo, may video na ako sa ring, kasalanan mo yan. O hawakan mo telepono kung ano gagawin mo. Anong gagawin mo? Talagang hindi. Wala, yun lang. Mahal ko ang mga taong ito. Ganito dapat ang ugali ng mga politiko natin. Gagawin ko na. Pupunta ako sa embahada. Pumunta ka sa embahada. Uuwi ka na sa sarili mong bansa, kaibigan. Alam mo, Na Brute. pwede na ba ako umalis? Hindi. Nandumating ang polis. Hindi. Sinasaktan mo ako. Dumudugo ako. Sinunggaban mo siya sa leeg. Kita mo? Kita mo? Sinaktan mo ako. Wala humawak sa'yo. Nakabidyo ka buong oras. Ako rin, nakabidyo buong oras. Kailangan ko makuha. Ang akin, itoy. Nawala mo yon. Di ba? Pakiusap. Bitawan mo ang telepono ko. Isang basta nangyari lang yan. Dalan yan na nangyari. Kaya hindi ko alam ang ginagawa mo. Sinimulan mo akong saktan. Wala nagsabi sa'yo. CCTV camera yan. Ang CCTV. Hindi mo nga maalis ang telepono sa kamay mo. Huwag mo ako hawakan. Pakiusap. Anong gagawin mo? At anong gagawin mo tungkol dito? Tama, oy! Oo, alam namin kung anong balak mong gawin. Pare, talo ka sa akin. Pare? Parang may 50 na bagay sa inyong tatlo na pumalibot sa akin sa sulok. Para lang sa camera mga guys. Malakas siya, bata at malusog. Lagi pinakita sa yung video. Oo, sige. Oo, may basta malita ako. Pakiusap. Pwede ba umalis? Oo. Pakiusap. Pakiusap. Alis ako. Pakiusap. Pwede ba akong umalis? Pakiusap. Hindi. Nagsisinungaling ka, nasa camera yan. Tingnan mo ang bibig mo. Gawin mo na lang. Gawin na natin. Lalaki. Bago lang akong accountant, kailangan nitong... Hindi, ano yan? Kaya kailangan nilagay sa lipe. Makinig ka. Kaya niya nilalagay sa lipe. Kayo ang mga tao, oo. Tama. Naka-duty pa si ate kasi nagsushooting pa ako. Kaya... Nasa camera lahat. Paliwanag ko lang muna. Nasa camera lahat. May CCTV doon sa taas. Lumapit siya, talagang tinangkang sakali ng leeg ng babaeng ito. 3 beses na kaming pumunta dito dahil gusto niyang gahasayan ang 14 anyos sa puitan dahil mananatili pa raw itong birhen. Tawagan mo ang embahada, anak. Tingnan natin kung sino ang magkakaproblema sa embahada. Alamin natin kung kanino magkakaproblema ngayon ang embahada. Ito lang ang pagkakataon na nakikita kong tama ang ginagawa ng pulisya na hindi nila inaaresto ang mga namhuhuli ng mga pedophile. Iyan lang ang pagkakataon at masaya ako. Panurin mo pa ang isa pang video, ha? Daang-daang ganito ang nangyayari buwan-buwan sa bansa. Tingnan mo ito. Ito si Ali Sinyan mula Syria na sinubukang gahasain ng isang 14 anyos na British na babae. Hindi nila kailanman tinatarget ang mga Muslim na babae. Hindi talaga. Hindi ibig sabihin na tama yon, pero sinasabi ko lang ang takbo ng isip nila. Naalala mo ba yung hadis na binanggit ko? Lagi namang hindi Muslim ang target. Ayon sa mga patriotang British, sabi ni Ali, pasensya na, bago lang akong imigrante, hindi ko alam. Akala ko pwede mo rin gawin yon sa kambing, manok, pusa. Akala ko alam mo na, ganun ko nakikita sarili ko. Mga taong hindi Muslim, ganun ko sila nakikita. Akala ko, baka ito ay medyo pag-angat para sa akin. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang naging Indian. Nakadetain kayo ng 24 na mamamayan ng UAE. Ako ang responsable sa inyo hanggang dumating ang pulis na aako sa inyo. Kung hindi kayo sumunod, tulad na hindi paglalagay ng kamay sa bulsa o pagtakas, ibabagsak kayo ng mga kasama natin sa army at uupuan. Ganyan ang mangyayari. Ngayon, magtatanong ang kasama ko. Walang iyakan, pare. Mga estudyante. Bakit ka tatawag? Makinig ka sa akin. Nagsasalita ako. Babalik ang pulis at arestuhin ka, Sunshine. Ngayon, kalma lang o ilalapag ka sa sahig. Allah. Pagalingin ka ni Allah. Tigil. Para tingnan mo, tumahimik ka. Kunin mo. Isa pa, sa totoo lang, panuorin pa natin ng konti. Huminga ng malalim at kalmahan ang sarili. Kalmahan mo ang sarili mo. 28 taong gulang ka na. Anong problema mo? Tigilan mo na ang pag-iyak. Sige. Nagkukunwari lang siya. Sige. Madalas ko na itong makita, lalo na sa mga lalaking Pakistani na madalas nagpapanggap umiyak. Kaugalian nila ito. Maraming Anglo at taga-kanluran ang hindi nakakaintindi dahil bihira kang makakita ng lalaking taga-kanluran na umiiyak. Nahihiya sila kapag nahuli sa nakakahiya. Nakita ko na rin ang maraming lalaking taga-kanluran na nahuli sa ganito, pero nahihiya sila at tinatakpan ng muka. Parang, Diyos ko, paano ko haharapin ang pamilya ko? Alam na ng lahat, tapos na ang buhay ko. Kaya nahihiya sila. Pero ang mga Muslim naman, kultura nila kasi yun. Alam mo ba bakit?
Ginagawa nila kasi naaawang mga tao sa umiiyak sa kultura nila. Siguro pangkalahatan din yon, pero hindi masyadong binibigyan diin sa kanluran. Kasi sa kanluran, isa yan sa mga pinapahalagahan nila. Kung ano ang ginawa mo, panindigan mo. Sige, hindi, pasensya na. Walang awa, walang kahit ano. Kriminal ka. Kailangan mong pagdusahan ang ginawa mo. Ngayon, kinukontra na ng mga kaliwang woke ang pagpapahalaga niyan. Sabi nila dapat may awa sa lahat, lalo na kung umiiyak. Halika. May walking na liberal na babae, bigyan siya ng balikat na may iyakan. Pwede ka ring umiyak dito. Kaya ito ay isang bagay na kaugnay sa kultura. Lalo na sa India at Pakistan, nagpapanggap silang umiiyak dahil iniisip nila na makukuha nila ang awa ng mga taong humuhuli sa kanila. Pakiusap, palayain mo na ako. Madalas itong mangyari, kaya sila umiiyak. Tama, ngayon, nandito ka na ngayon. Pekyeng iyak. Ayos ba? Upang makipagkita sa isang 14 na taong gulang na bata. Tama. Ayusin mo ang sarili mo. Kausapin mo ako. Nagpunta ka rito para makipagkita sa isang 14 na taong gulang na bata. Pakiusap, kakarating ko lang sa bansang ito. Dito ako natutulog. Ang Ingles ko ay... Hindi gumagana ang Ingles ko pero anong dapat kong gawin tungkol doon? Tatanungin lang ako habang nagsasalita ako. Sobrang pangit ng Ingles ko. Makinig ka. Pangit ang Ingles mo. Ano naman ngayon? Anong kinalaman niyan sa pagtatangka mong sexual na abusuhin ang mga bata? Makinig ka, Simon. Tama na. Simon, tama na. Makinig ka. Hindi ka makakatakas sa kalokohan mo. Sige, nakikipag-usap ka sa isang bata. Okay, gusto mong makipagtalik. Isang 14 na taong gulang na bata. Nabasa ko na ang mga log. Nabasa ko na ang mga log. Hindi ako nag-iisip tulad nino. Makinig ka, makinig ka. Arestuhin ka ngayon. Arestuhin ka. Ang pathetic. Sobrang pathetic. Tingnan mo to, galing pa to sa Pakistan. Mas pathetic pa to. Isang typical na Pakistani Muslim imam sa UK ang nahuling sinasaktan ng mga batang lalaki sa loob ng mosque. Ganito ang nangyayari sa loob ng mga mosque. Nakikipagtalik ka ba sa mga maliliit na bata? Hindi. Hindi. Ilang taon na ang mga batang kasama mo? Alam mo ba? Nakikipagtalik ka sa mga batang lalaki. Hindi. Hindi. Diyos ko, wala siyang suot na kahit ano. Nakakakilabot ang itsura niya. Yung bata sa hindi problema yan. Kung hindi, sa Porto ka kakain. Diba? Ikaw, nakapagtalik ka sa kanya? Nakipagtalik ka sa kanya. Nakipagtalik ka sa kanya? Isa pang Muslim yan. Kasi tingnan mo, iba na naman to. Alam mo yung mga random na lalaking pinakita ko dati? At daan-daan talaga ang ganung videos. Kaya lumalabas sila para maghanap ng mga di-Muslim na batang babae. Karamihan ay mga Britanikang batang babae, mga Britanikang estudyanteng babae. Pero pagkatapos, may isa pa. Pero meron pang isang epidemya na nangyayari o matagal nang nangyayari mula pa nung simula ng Islam, kung saan ang mga kleriko, mga imam, nakakasalamuhan nila ang maraming batang lalaki dahil maraming magulang na Muslim ang nagpapadala ng kanilang mga anak para mag-aral ng Quran, Hadith at makakuha ng relihiyosong edukasyon. Kaya iniwan nila ang mga anak nilang lalaki sa mga lalaking ito. Kilalang nangyari ito. Alam mo, nagkaroon ng iskandalo sa simbahang Katoliko noong dekada 90. Lumaban ang komunidad ng Kristiyano at tinapos nila ito. Pinahiya sila. Inaresto nila ang mga tao at pinarusahan sila kung ano-ano pa. Nangyari yon noong dekada 90. Isang katulad na iskandalong sumiklab sa mundo ng mga Muslim, halos kasabay ng panahon na yon, kung saan, dahil sa kaunting modernisasyon, maraming dating biktima ng mga imam na ito ang lumantad. Nagkaroon sila ng sariling Me Too, nakilusan, kaya maraming lumantad at nalaman ng buong Muslim na mundo na delikado'y pagkatiwala ang mga anak sa mga imam. Iniisip na magulang na siya ay tao ng Diyos at magiging mabuti. Kilala itong issue sa mundo ng mga Muslim. Pero sa di malamang dahilan, di pa rin nila ito napipigilan gaya ng Katoliko. Kaya yung sample na natanggap niya ay galing sa isang magulang na Muslim. Malamang isa sa mga naging biktima niya. Nagpapatalik ko sa kanya. Oh. Ginawa niya. Call the boy. Sabi niya, oo, akong gumawa niyan. Kaya mo nakuha yan. Nakipagtalik ka sa kanya. Nakipagtalik ka sa kanya. Oo. Nakikipagtalik ka sa akin. Oo. Ilang taon na ang batang yun? Muslim ka, tapos nakikipagtalik sa mga batang lalaki. Hindi. Hindi naman. Sandali. Ilan? Ilan bang batang lalaki ang nakatalik mo? Siya alam. Salamat, Olivier. Alam mo. Minor de edad pa siya. Minor de edad pa siya. Alam mo na, minor de edad pa siya. Di ko alam na pumunta siya sa bahay ko. Nilalandi niya ako. Tingnan mo si Brad Pitt, oh. Dapat natawa ka.
Pero kriminal sila. Ilabas siya. Lumayas ka dito, pare. Pupunta tayo. Pa, Hindi ko alam. 6 na beses mo nagkasama mo na batang lalaki. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Nakikipagtalik ka sa mga batang lalaki, isang batang lalaki. Yan ay isang South African national. Hindi ko alam, pero malamang nangyayari rin ito sa South Africa. Mag-ingat kayo mga mahal kong Muslim. Huwag ninyong ipadala ang inyong mga anak sa mga mosque na ito. Pakiusap, huwag ninyong iwan ang inyong mga anak sa piling nila o sa ilalim ng kontrol nila. Maraming ebidensya at nangyayari ito sa bawat mosque. Mga kababayan kong British, pakiusap bantayan ang inyong mga anak. Hindi na ito isang lipunang may mataas na tiwala sa isa't isa. Binahan ng mga politiko ninyo ang bansa ninyo ng mga tao mula sa mga kulturang laban sa inyo na hindi kayo at ang inyong mga anak tinitingnan bilang mga normal na tao. Hindi nila yon ginagawa. Ayon sa Quran, itinuturing silang pinakamasasamang nilalang at may konsepto ng pagkaalipin sa mga di-Muslim na batang babae. Kung nakikipagdigma ka sa isang tao, kung nakikipagdigma ka sa kanila, maaari mong gawing alipin ang kanilang mga babae at mga batang babae. Ito ay isang kilalang pananaw sa Islam. May ilang Muslim na kleriko ang tututol at sasabihing, hindi naman tayo nakikipagdigma sa mga Breton. Pero ang mga taong ipinakita ko lang sa inyo, madali nilang baliwalain ang detalye niyon. Pwede nilang ipikit ang kanilang mga mata at sabihin, nakikipagdigma tayo sa kanila kasi, alam mo na, sinalakay nila ang Iraq, sinalakay nila ang Afghanistan, binomba nila ang Iran. Alam mo na, nakikipagdigma tayo sa kanila, kaya ibigay mo na sa akin yan. Ganon gumagana ang kanilang isipan. Kaya pakiusap, huwag mong pabayaan o kalimutan ang tungkulin mo.